Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Isaiah, chapter 41, verse 10. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Conquer your fears. At alam niyo po, isa po sa pinakamahalaga na matutunan natin ay daigin natin yung takot sa ating puso. Ano po? Nakadalasan mayroon po tayo sa pagsisimula po ng taon. At isa po sa inaddress ng ating Panginoong Yesus ay yung takot natin sa ating kinabukasan. Ano po? Mababasa natin yan sa Matthew chapter 6 verse 34. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Sinasabi ito ng Panginoong Hesus doon sa mga taong nananalig sa Kanya. Kasi yung mga pagano, yung mga walang pagkakilala sa Diyos, sila po yung mga taong takot na takot sa buhay. Pero tayo pong nananalig sa ating Panginoong Hesus, dapat may katiyakan daw po sa ating puso na yung ating pong kinabukasan ay hawak na ng Diyos. Kaya pwede natin talagang panghawakan yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9 na ang Diyos po ay may inihanda para sa atin na nagmamahal sa Kanya. At dito po sa Isaiah 41 verse 10, sinasabi diyan ng Panginoon na sasamahan niya tayo. Ano po? Tayo Kanyang tutulungan, iingatan at ililigtas tayong mga anak niya. Kaya napakahalaga po ng relationship natin sa Diyos kasi may pangako po ang Diyos para sa ating mga nagmamahal sa Kanya. Ano po, hindi natin dapat katakutan yung ating kinabukasan. Yung po ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 6, verse 34. Pangalawa po, isa po sa kinatatakutan natin ay yung tayo'y magkamali. Yung failure po, ano po, kasi iniisip natin, ako, baka ngayong taong ito, magkamali na naman ako, sumablay na naman ako, pumalpak na naman ako. Alam niyo po, may mga verses sa Biblia na nagagaranti na tayo'y magtatagumpay. Unang-una po yung sinasabi sa Proverbs chapter 16 verse 3. Ang sabi po diyan, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Sa ibang translation po, sabi diyan, roll your works upon the Lord. Kaya lang yung ibang iniisip nila ang ibig sabihin niyan, Pastor, sabihin mo lang kay Lord na bahala ka na. Hindi po ganoon. Ano po? Kung malalaliman po natin yung pag-aaral, ang sabi po diyan, roll your works upon the Lord. Commit to the Lord whatever you do. Yung pong ibig sabihin niyan. Ang sabi po ng Amplified Bible, He will cause your thoughts to become agreeable to His will. So, ganun pong ibig sabihin nung commit to the Lord whatever you do. Kasi sa Biblia po may tinatawag na renewing of the mind. Kailangan po sumang-ayon yung ating isipan sa kalooban ng Diyos. At kapag yan po ay nangyari, ang pangako po ng 1 John chapter 5 verse 14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. So yun po ang magaganap sa ating buhay. Sa Proverbs chapter 16 verse 3 naman, ang sabi diyan, your plans will succeed. So paano magaganap yung renewing of the mind, Pastor? Sabi rito sa Joshua chapter 1 verses 8 and 9, do not let this book of the law or book of instructions depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ngayon, pansinin niyo, no? Ano pong pagkakapareho ng Proverbs chapter 16 verse 3 at Joshua chapter 1 verse 8? Parehong ipinapangako ng Diyos na pwede tayong maging successful sa buhay. Hindi tayo pumalpak, magkamali, sumablay. Ano po? Kaya lang, ang kondisyon nga po, kailangan sumang-ayon yung ating isipan sa kalooban ng Diyos. Kaya naintindihan na natin kung bakit kabilin-bilinan ng Diyos kay Joshua na dapat ang salita ng Diyos ay bulay-bulayin niya araw at gabi at gawin niya kung ano yung nakasulat dito. Alam niyo po, napakahalaga po ng pagbabasa ng salita ng Diyos, maging yung pag-meditate po nito. Yung ibig sabihin ay hindi mo lamang ito babasahin, ito ay babanggitin ng iyong mga labi, isa sa isip mo at isa sa puso mo.
araw at gabi. Ganun po kasi ang power ng Word of God. Pagka mineditate mo yan, pinalalakas mo yung spirit man mo, kaya dinadaig nito yung takot sa iyong puso. Nibigyan ka ng pananampalataya. Kaya napakahalaga po pala ng pangako ng Diyos dito sa Joshua chapter 1 verse 8. Pangalawa, binabanggit ko kanina na yung renewing of the mind, nagsisimula po yan sa pamamagitan din po ng pagme-meditate ng salita ng Diyos. Kaya hindi mo lang sasabihin na bahala ka na Lord. Kailangan aralin mo. Tiyakin mo sa iyong puso na yung mga hinihingi mo sa Panginoon sumasang-ayon sa Kanyang salita. Kasi ang kalooban ng Diyos nasa Kanyang salita. Ayaw ng Diyos na maligaw tayo. Kaya lang naman tayo sumasablay sa buhay na ito, nagkakamali. Kasi po namumuhay tayo ng malayo at hindi sang-ayon sa salita ng Diyos. Kaya pansinin nyo sa verse 9, diyan lamang ipinangako ng Diyos kay Joshua yung, "Have I not commanded you, be strong and courageous, do not be terrified, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." Kaya napakagandang pangako. Ano po pwede nating panghawakan sa simula ng taon ito na yung Proverbs chapter 16 verse 3 ay maganap sa ating buhay at yung Joshua chapter 1 verses 8 and 9. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa paalala mo sa amin na huwag namin katakutan ang aming kinabukasan. Huwag namin katakutan yung mga failures, yung mga pagkakamali sa buhay. Ang tiyakin namin sa aming puso ay kung sumasang-ayon ba yung aming puso't isipan sa iyong kalooban. Kung kami mananalangin ng sang-ayon sa iyong kalooban, may pangako ka na ikaw ay makikinig sa amin. Sasagutin mo yung aming mga panalangin at higit sa lahat kami iyong pagtatagumpayin. Salamat Panginoon sa mga pangako nito mga verses na aming pinag-aralan at natitiyak namin sa aming puso ngayon na posible pala na kami po ay maging matagumpay sa taong ito. Salamat Panginoon sa mga pangako mong ito na kung saan alam namin sa pagsisimula ng taon, uunahan kami ni Satanas ng takot. Pero ang alam namin kapag kasama ka namin sa aming buhay, sangayon sa iyong pangako, alam po namin na kami po ay hindi madadaig ng takot at kami magtatagumpay. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.